Ayun, so ito yung aking aquarium. Ayan. So matagal na tong aquarium ko na to. Ayan, pakita ko muna yung mga halaman niya, 'di ba? Ayan. So kung mapapansin niyo, nako, ang kapal-kapal na ng ang mga halaman ko, no? So ang bilis-bilis niyang tumubo, no? Kasi may proper akong pailaw, tapos palit ng tubig 2 hanggang 3 beses, no, sa isang linggo, no. Dagdag bawas hanggang kalahati, hanggang kahit mga hanggang dito lang. Dagdag bawas para laging fresh yung tubig. No. Siyempre, naglalagay din ako ng fertilizer. So, siyempre, yung fertilizer ko, yung liquid fertilizer, ito yun, oh, yan. So, isang micronutrients, tsaka may isa pa to nandun, yung macronutrients. So, hindi lang siya kumukuha ng mga vitamins doon sa lupa. So, ito yung aquacell ko. Hindi lang siya dyan kumukuha ng mga vitamins para kumapal siya o gumanda siya. Kailangan din ng tulong ng mga liquid fertilizer. So, ayan siya. So, siyempre, number 1 din, yung bumubuhay sa kanya. Number 1 talaga sa lahat, yung CO2. Ayan. So, ito yung CO2 tank ko. Automatic na yan. Online ko lang din binili yan. No? So, automatic na. Alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mamamatay yung ilaw, pati yung CO2, mamatay siya. So, ayun yung pagkain ng halaman. Diba? Sa food chain, ang halaman, CO2 yung kinakain niya. Tapos yung binubuga naman ng halaman na oxygen. So, ayun naman yung pagkain natin. So, kailangan niya ng CO2 talaga. Kasi nga, nasa ilalim siya ng tubig. No? Hindi siya sa ibabaw. No? Naka-submerge siya. So, kung mapapansin nyo, itong mga halaman ito, parang may mga, kung matitsempo nyo, nagbubuga ng bubbles pataas. So, ayun yung oxygen. No? Humihinga kasi yung halaman. Kung mapapansin nyo, so yan o, ayan siya. So ang mga halaman ko, itong makapal na to, water wisteria. Ang bilis-bilis niyang gumapang, ayan. Tapos yung bonsai ko, na parang bonsai. So dripod lang yan na may ugat, binaligtad, tinalian ng java mo. So nagmukhang puno. Ilang beses na ako nagtitrim yan, ang kapal-kapal na. No, may ilang kilo na yata ang natrim ko yan. Tapos yung sa likod niya, yung mapula, yung luitja, tapos yung green na mahaba, Bacopa monterey. No? May halaman din akong maliit. Hindi ko alam kung anong tawag, nakalimutan ko na. Online ko lang din binili ito. Ayan, marami yan eh. Natakpan lang kasi na itong halaman na to. So, meron din akong parrot feather. Ayan o, parang green kabomba. So, marami rin akong floating plant. Inalis ko lang. Kung mapapansin nyo, wala akong isda. Masyado. Dalawa lang. Kasi nga, hindi ko talaga masyado priority yung isda. Dahil ang gusto ko lang, yung view ba? Yung view na may, pag nagkakape ka, tambay ka sa hapon. So, medyo nakaka-relax pag mayroon kang ganito. Yan. So, papansin nyo, yung may isda nga ako. Tapos, meron din akong suso. Marami akong suso. So, binawasan ko na nga rin. Meron akong fish pa na maliit dito. So, marami akong suso. Although, binawasan ko to kasi nga, iniwasan ko yung mga dumi-dumi. Ayoko maglinis. Gusto ko ng view. So, syempre, meron din akong filter, no? Ayan yung filter ko, no? 4 na stage. Hihigop siya galing sa ilalim. Ito, aangat siya sa foam. Taas-baba, sa bato, sa ceramic, tapos sa lava rock. Ibabagsak niya ulit sa aquarium. So, ayun yung cycle ng filter ko. So, para laging malinis. So, syempre, napaka-importante rin yung dagdag bawas, no? Kasi nga, yung residue ng mga chemical ng liquid fertilizer mo, dapat nabawas. Para lagi rin fresh yung tubig. So, hindi na ako nahirapan ding magbawas ng tubig. Kasi nga, binilit-in ko na lahat. Permanente na kasi ito eh, no? Permanente na kasi itong aquarium ko na to. You know? So, binutas ko na yung salamin. Lagyan ko na rin ng gripo, sariling gripo niya. Ayun, no? So, ayan, magbubukas ako ng gripo. Pagbukas ko, magkuplo sa loob, galing sa baba, tataas, dandahan, depende sa lakas. Yung sobra namang tubig, ibubuga naman palabas. Ayan, nagbutas na rin ako dito. Ayan, bubuga niya rin na rin palabas. Nalagi na naka-on yan. So, ayun yung flow nung water changes ko. So, hindi na ako nahirapang magpalit. So, yan, maganda siya. Maganda sa ang view niya. So, pag nakatambay ka, nagkape-kape ka sa umaga, pagising mo, o pag pagod ka galing trabaho, maganda rin siya. Ang sarap niyang tingnan-tingnan. So, ang sarap mag-imagine, feeling mo nasa ilalim ka ng tubig, nakatambay, no? 23 gallons to, 23.5, halos 24. So, pinagawa ko lang. Kasi sukat dito sa terrace ko. Ayan siya. So, ayan siya. Yan. Tapos yung ilaw ko, improvise ko lang din to. Yung LED pan. Ayan, LED pan yan. Nilagay ko sa aluminum. Tapos, binaklas ko, pinahaba ko lang para maganda yung pailaw. Ito, ang magiging kalaban mo lang dito, grabe talaga yung lumot, promise. Sobrang grabing kapal ng lumot. Grabe yung stress ko dati dito kasi nga, ang kapal. Pero,
punong-puno naman ng lumot. Pero sa kaka-search ko sa online, ako madali lang din pala solusyonan. Ito lang pala ang katapat to. Ito, ito na, ayan Alam niyo yan? Agua oxinada. Nako ito lang pala ang solusyon para doon sa mga lumot. Kung naglulumot yung mga mga aquarium nyo, no? Doon sa mga nag-aquarium, yung mga naghalaman. Ito lang pala ang solusyon. Papatayin niyo lang. Pagpatay na yung ilaw sa gabi, i-off nyo lang yung filter nyo. No? Kasi yung mga filter natin, meron mga good bacteria na yan dyan. So, para hindi mapatay nung agua oxinada, naka-off yung filter, pagpatay na yung sa gabi, buhusan mo na ito. Nung una, patak-patak lang ako Pero ang ginawa ko, binuhusan ko talaga ng marami. Pero huwag kayong mag-alala. Safe siya sa isda. Hindi mamamatay yung isda, promise. Kahit 1/4 na ganyan, kahit mga 100 ml ibuhos nyo sa 23 gallons, safe na safe ang isda, hindi siya mamamatay. Although napansin ko yung mga suso ko, yung ram's horn snail, namatay siya, pero sobrang dami ko kasi yan, as in libo talaga. So pero halos kalahati kasi yung nilagay kong agua oxinada no, kasi yung mga ram's horn snail ko namatay Pero may mga buhay, ang dami ko niyan. Hindi lang ako, nagbawas din ako kasi nga sa mga tae-tae. Pero safe talaga yung agua oxinada. Tapos papansin nyo yung mga lumot, kinabukasan, hanggang 2 araw, namumuti na siya. Tapos hanggang sa mamatay. So, fresh na naman siya. Yun, di ba? Medyo babrush-brush mo na ng konti. Kasi parang jelly na yung mga lumot, namatay na. Higupin na ulit ang filter nyo. Buksan nyo na sa umaga. Sabay nyo na lilisag pag nagbukas na yung filter nyo. So, ayan siya. Agua oxinada lang pala yung solusyon. Ang tagal kong namblema. Yun lang pala. So, ayan siya. Ayan. So, magtitrim na rin ako nyan. Kasi nga, yung tubo ng water wisteria ko sa harapan, dapat sa likod yan di ko napigilan. Although may tumutubo naman sa likod, So, aangat yun doon. Ito nga, kinain niya na yung space sa harapan, Yan, magtitrim ako kasi nga sobrang kapal. Ang bilis ng tumubo niyan. Yan, so, hindi ganun talaga ka-high-tech yung halaman ko. May mga mamahaling pang halaman. Pero ito, tama lang. So, tama lang, ma-relax ka. Pero pwede naman akong mag-high-tech na halaman, yung high maintenance kasi number 1 doon, magandang pailaw tapos CO2 So, kaya lang, tama na yan. Pero pwede siguro sa mga susunod. Pero, yan napakaganda ng pan-relax ganyan. Diba? Akala mo walang tubig diba? Pero may lumalangoy na isda. Ayan. Ito yung top view niya, last na. Diba? Green na green siya. Parang ang sarap-sarap lumangoy pag nasa ilalim ka, pag ikaw yung lumalangoy, ganyan yung view. Ayan, di ba? Okay? Okay, salamat sa panunood, Sana may natutunan kayo. Ayan, thank you. Ayan, ito yung kabuuan niya. Thank you.